Pagod na ako sa drama mo, Isabel. Pagod na ako sa paggamit mo sa batang yan bilang panangga sa mga kabiguan mo. Iyan ang eksaktong mga salitang binitawan ng sarili kong ama, ang tatay ko. Hindi sa isang mainit na pagtatalo, kundi sa isang malamig, kalmadong tawag sa telepono. Isang sampal ng katotohanan na halos ikabingi ko. Isang hatol na ibinaba sa akin, hindi dahil sa isang krimen, kundi dahil sa pagiging isang ina. Isang single mother. Habang sinasabi niya iyon, nai-imagine ko ang buong pamilya ko. Ang kapatid kong si Paolo na siyang nagpadala ng imbitasyon. Sigurado akong nakangisi siya habang tinatype yun. Feeling panalo. Ang imbitasyon para sa ika-65 kaarawang ni tatay na may malalaking letrang nakasulat. Important adults only. Para bang isang paalala na ang mundo ko, ang mundo naming mag-ina, ay hindi kabilang sa kanilang sopistikado at eleganteng selebrasyon. Nai-imagine ko ang kapatid kong si Christina na nag-text at nagsabing, "Just leave Lily with a babysitter, like a normal person." Isang normal na tao. Para bang ang pagiging ina na mag-isang itinataguyod ang anak ay isang kapansanan. Para bang ang buhay ko ay isang abnormalidad na kailangang itago. Nai-imagine ko ang nanay ko na sa halip na ipagtanggol ako ay sinabing, "Huwag mo sanang gawing komplikado, para lang naman ito sa tatay mo." Silang lahat nagkakaisa sa kanilang paghuhusga. Sila ang pamilya ko, pero sa sandaling iyon, sila ang mga kontrabida sa kwento ng buhay ko. Mga kontrabidang nagdiriwang habang ako at ang anak ko ay tinatapon sa labas. Itinuturing na isang distraksyon. Pero sa gitna ng lahat ng masasakit na salitang iyon, sa gitna ng email na nagsasabing, "Huwag kang pumunta," sa gitna ng mga text na sumusumbat sa pagkatao ko, imbes na umiyak, ngumiti lang ako. Chill lang. Unbothered queen, sabi nga nila. Nakatitig ako noon sa anak ko sa aking si Sofia, 3 taong gulang. Ang buong mundo niya ay umiikot sa kulay pink at sa mga unicorn. Ang buhok niya ay magulo at ang mukha niya ay puno ng yogurt na sinusubuan niya sa kanyang laruang elepante. Wala siyang kamalay-malay sa bigat ng mundong dinadala ng kanyang ina. Para sa kanya, ako ang kanyang buong mundo. At para sa akin, siya ang lahat. Tiningnan ko ang telepono ko. Ang group chat ng pamilya na puno ng kanilang mga mensahe. Sa halip na sumagot, pinindot ko lang ang mute. Tapos, binalik ko ang atensyon ko sa anak ko. Pinunasan ng yogurt sa kanyang pisngi at nakipaglaro. Dahil sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Ako si Isabel Cruz, 37 taong gulang, at sa loob ng 3 taon, tiniis ko ang kanilang pagtingin. Mula nang iwan ako ng ama ni Sofia, tiningnan nila ako bilang isang kabiguan. Isang babaeng nasayang ang kinabukasan dahil sa isang pagkakamali. Pagkakamali, iyon ang tawag nila sa anak ko, sa apo nila, isang pagkakamali. Sa loob ng 3 taon, hindi nila kailanman tinanong kung kumusta ang trabaho ko. Hindi nila tinanong kung paano ko binubuhay ang anak ko ng mag-isa. Ang nakikita lang nila ay ang maliit kong apartment, ang luma kong sasakyan, at ang simpleng pananamit ko. Para sa kanila, iyon ang larawan ng isang talunan. Iyon ang ebidensya na tama ang kanilang paghuhusga. Pero hindi nila alam na habang hinuhusgahan nila ako, tahimik akong gumagawa ng pangalan sa mundo ng policy making at edukasyon. Hindi nila alam na ang simpleng buhay ko ay isang pagpili dahil mas gusto kong i-invest ang pera ko sa kinabukasan ng anak ko kaysa sa mga mamahaling damit na ipagyayabang sa kanila. Hindi nila alam na ang ninong ng pagkakamali kong anak ay ang gobernador ng bansa. Isang taong nakakita sa aking halaga, hindi bilang anak ng kung sino kundi bilang isang profesional at bilang isang ina. At higit sa lahat, hindi nila alam na sa parehong gabi ng kanilang adults-only party, sa parehong mamahaling restaurant, may sarili akong plano. Hindi nila alam na hawak ko na ang lahat ng resibo. Ang resibo ng aking tagumpay, ang resibo ng kanilang pagkakamali, ang resibo ng karma. At sa gabing iyon, isasampal ko sa kanila ang bawat piraso nito.
Naranasan mo na bang maramdamang dayuhan ka sa sarili mong pamilya? Na parang ang halaga mo ay nakabase sa kanilang mga pamantayan at hindi sa kung sino ka talaga. Kung oo, i-like at i-share mo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang kwento ninyo. Samahan niyo ako at alamin kung paano ko ipinakita sa kanila kung sino talaga ang tunay na Isabel. Matapos kong i-mute ang family group chat, sandali akong nakahinga ng maluwag. Niyakap ko si Sofia, hinayaan ang sarili kong malunod sa yakap ng aking anak, sa amoy ng kanyang buhok na may halong gatas at baby powder. Ito ang aking santuwaryo. Ito ang aking mundo. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Umalingaw-ngaw ang tunog ng aking telepono at nang makita ko ang pangalan ni tatay sa screen, alam kong hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lang. Huminga ako ng malalim bago sagutin. Hello, tay, sabi ko. Sinisikap na panatilihing kalmado ang aking boses. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay malayo sa pagiging kalmado. Ito ay malamig, matigas. Ang boses na ginagamit niya kapag magbibigay siya ng sermon, ang boses na nagsasabing siya ang tama at ako ang mali. Palaging ganon. Isabel, simula niya, walang anumang pagbati. Sinabi ng nanay mo na hindi ka raw darating sa birthday ko. Ang mga salita niya ay parang mga bato. Mabibigat at walang emosyon. Hindi po ako makahanap ng yaya sa loob lang ng 3 araw, tatay. Paliwanag ko, kahit alam kong walang saysay. At nakalagay po sa imbitasyon na bawal ang bata. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya, isang tunog ng pagkainis. E di humanap ka. Matanda ka na. Gawan mo ng paraan. Ang paraan ng pagkakasabi niya. Parang sinasabi niyang ang pagiging ina ko ay isang abala na dapat kong itago. Hindi po ganun kasimple, giit ko. Hindi sanay si Sofia sa hindi niya kakilala at ang regular naming yaya ay umuwi ng probinsya. Kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan at hindi iyon basta-basta nahahanap. At doon na lumabas ang tunay niyang saloobin. Iyan mismo ang sinasabi ko, sabi niya. At ang bawat salita ay parang isang dagok. Simula nang magkaroon ka ng batang yan, lahat na lang may dahilan, lahat na lang komplikado. Hindi ka ba pwedeng maging normal kahit isang gabi lang? Batang yan, paulit-ulit na umikot sa isip ko ang mga salitang iyon. Hindi niya tinawag na Sofia, hindi niya tinawag na apo ko, kundi batang yan. Ang pangalan niya po ay Sofia, mariin kong sabi, kahit nanginginig na ang aking boses. At apo niyo po siya. Natawa siya, isang tawang mapakla at puno ng pangungutya. Resulta siya ng isang maling desisyon kasama ang isang lalaking nang iwan sa'yo. At ngayon, inaasahan mong babaguhin ng lahat ang buhay nila para lang sa pagkakamali mo. Pagkakamali, sa pagkakataong ito diretsahan na. Walang paligoy-ligoy. Ang anak ko, ang liwanag ng buhay ko, ay isa lamang pagkakamali sa mata ng sarili kong ama. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Ang galit ay unti-unting gumapang sa aking dibdib. Ngunit pinanatili kong matatag ang aking boses. Wala po akong inaasahan sa inyo, sabi ko. Ang bawat salita ay malinaw at may diin. Tinatanggihan ko lang po ang isang imbitasyon na hindi ko mapupuntahan. Happy birthday, tatay. Akala ko ay doon na matatapos. Ngunit may huli pa siyang bala, ang pinakamasakit sa lahat. Kung hindi ka darating, huwag ka na ring magpapakita rito ng matagal, sabi niya. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Pagod na ako sa drama mo, Isabel. Pagod na ako sa mga dahilan mo. Pagod na ako sa paggamit mo sa batang yan bilang panangga sa mga kabiguan mo. At pagkatapos, ibinaba na niya ang telepono. Iniwan akong nakatulala. Hawak ang teleponong tila isang piraso ng yelo na unti-unting tumutusok sa aking palad. Pagkabigo, drama, panangga. At ang pinakamasakit, batang yan. Sa isang tawag, binuod niya ang tingin nila sa akin sa loob ng 3 taon. Hindi na ako ang anak na kanilang ipinagmamalaki. Hindi na ako ang babaeng may magandang kinabukasan. Ako na lang ngayon ang ina ng batang yan. Ngunit habang nakatitig ako kay Sofia, na walang kamalay-malay na naglalaro,
Ang galit sa aking dibdib ay nag-iba ng anyo. Naging determinasyon. Sige tatay, kung iyan ang gusto nyo, kung isang gabi ng pagiging normal ang kailangan nyo, ibibigay ko sa inyo. Pero hindi sa paraang inaakala nyo. Sa gabing iyon, hindi nyo lang makikita kung gaano ako naging normal. Makikita nyo kung sino talaga ako. At pagsisisihan nyo ang araw na minaliit nyo ako at ang aking anak. Ang ultimatum niya ay hindi naging katapusan. Ito pala ang simula. Pagkatapos ng tawag na iyon, hindi ako nag-aksaya ng panahon sa pag-iyak. Ang bawat luhang gustong kumawala ay ginawa kong gasolina. Ang sakit ay naging lakas. At ang ultimatum ng aking ama ay naging pundasyon ng aking plano. Kinuha ko ang aking telepono, hindi para magmakaawa, kundi para kumilos. 3 tawag. 3 tao na magiging susi sa pagbabago ng lahat. Ang unang numero na tinawagan ko ay ang numero na nakatago sa ilalim ng pangalang Ninong Ricky. Si Governor Ricardo de Leon, isang taong higit pa sa kaibigan, isa siyang mentor at ang taong naniwala sa akin kahit noong ako pa ay nagsisimula pa lang sa mundo ng politika. Siya ang tumayong ama sa binyag ni Sofia nang ang sarili kong ama ay hindi man lang sumipot. Isabel, hiha! Bungad niya. Ang boses niya ay puno ng init, isang bagay na matagal ko nang hindi narinig mula sa sarili kong pamilya. Napatawag ka. Kumusta ang inaanak ko? Ngumiti ako. Napakabuti po, Ninong. Lumalaki ng napakabilis. Sa katunayan, kaya po ako tumawag. Libre po ba kayo sa Sabado ng gabi? Narinig ko ang interes sa kanyang boses. Para sa'yo, palagi akong may oras. Anong okasyon? Huminga ako ng malalim. Tinatanggap ko na po ang matagal nyo ng imbitasyon na magdino. Mayroon po akong gustong gawin at kailangan ko po ang suporta ninyo. Tumawa siya. Misteryoso, gusto ko iyan. Asahan mo ako. Isasama ko si Elena. Ang pangalawang tawag ay para kay Hinoong Reyes, ang may-ari ng La Vista, ang paboritong restaurant ni tatay. Isang utang na loob na alam kong hindi niya tatanggihan. Noong nakaraang taon, tinulungan ko ang kanyang anak na makapasok sa isang magandang graduate program. Isang pabor na ibinalik niya ngayon. Isabel, anong maitutulong ko sa'yo? Tanong niya. Ginoong Reyes, kailangan ko po ng isang mesa sa Sabado ng gabi. 7:30, yung private corner table na may pinakamagandang view. Sabi ko, diretsahan. Nagatubili siya sandali. Punuan ng Sabado, Isabel. Pero para sa'yo, syempre, ilang tao? 4 po, sagot ko. At Ginoong Reyes, kailangan ko po ng kumpletong diskresyon. May isa pa pong party sa main dining room, ang pamilya ko. Mas gugustuhin ko pong hindi nila malaman na nandoon ako hanggang sa tamang oras. Natahimik siya sa kabilang linya. At pagkatapos, naintindihan niya? Naiintindihan ko. Ang corner table ay pribado. Nakatago sa likod ng mga screen. Perpekto para sa kailangan mo. Ituring mo ng ayos na. Nagpasalamat ako ng taus-puso at bago ibaba ang telepono, ay sinabi niyang ako dapat ang magpasalamat dahil binago ko raw ang buhay ng kanyang anak. Ang pangatlong tawag ang pinakaimportante sa lahat. Si Attorney Santos ang aking abogado. Siya ang nakakaalam sa lahat ng professional kong pinagkakaabalahan. Attorney Santos, simula ko. Yung alok po na sinabi niyo last month, yung posisyon sa board ng National Education Foundation, available pa po ba? Ang alok ay mananatili hanggang sa tanggapin mo o tanggihan, sagot niya. Bakit? Nagbago na ba ang isip mo? Opo, mariin kong sabi. Gusto ko pong tanggapin. At gusto ko pong gawin ang anunsyo sa Sabado. Narinig ko ang pagtataka sa kanyang boses. Masyadong biglaan yan para sa isang press release, Isabel. Hindi ko po kailangan ng press release, paliwanag ko. Ang kailangan ko lang ay mga dokumento, official letters, isang bagay na mahahawakan. Natawa siya. Isabel Cruz, ano ba ang binabalak mo? Ngumiti ako. Magdi-dinner lang po kasama ang anak ko at ilang kaibigan. Iyon lang. Sige, sabi niya, kahit alam kong nagtataka pa rin siya. Ihahanda ko ang lahat bago mag-Biyernes. Pagkatapos ng 3 tawag na iyon, ibinaba ko ang aking telepono.
Ang plano ay nakalatag na. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi lang ito tungkol sa pagpapakita sa kanila na nagkakamali sila. Ito ay tungkol sa pagbawi. Pagbawi sa aking dignidad, pagbawi sa aking kwento, at pagpapakita sa kanila at sa buong mundo na si Isabel Cruz ay hindi isang kabiguan at ang kanyang anak si Sofia ay hindi kailanman naging isang pagkakamali. Siya ang aking inspirasyon. Siya ang aking pinakamalaking tagumpay. Dumating ang Sabado, isang araw na may dalang bigat at pangako. Ang hangin ay tila nag-aabang, puno ng mga hindi pa nasasabing salita at mga damdaming nakakubli. Binihisan ko si Sofia sa paborito niyang kulay rosas na bestida. Hindi ito formal, hindi ito sopistikado, pero ito ang nagpapasaya sa kanya. At sa gabing iyon, ang kaligayahan niya ang pinakamahalaga. Ako naman ay nagsuot ng isang simpleng itim na bestida. Elegante pero hindi magarbo. Hindi ko kailangan ng kumikinang na damit para mapansin. Mayroon akong mas mabisa. Hawak ko ang katotohanan. 6:30 ng gabi, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng aming simpleng apartment. Si Governor De Leon, ang aking ninong Ricky, ang bumaba. Nakasuot siya ng suit pero ang kanyang ngiti ay kaswal at mainit. Kasama niya ang kanyang asawang si Tita Elena, isang babaeng may busilak na puso. Nandito na ang maganda kong inaanak, sabi ni Ninong sabay buhat kay Sofia na tumawa ng malakas. Mahal na mahal ni Sofia si Tito Richard niya. Siya ang isa sa mga unang taong bumuhat sa kanya sa ospital, ang taong nangakong palaging magiging bahagi ng kanyang buhay, at tinupad niya yon. Thank you po for dinner, sabi ni Sofia sa kanyang maliit na boses. Anything for you, princess? Sagot ni Ninong. Handa ka na ba sa masasarap na pagkain? Gusto ko po ng chicken. Kung gayon, chicken ang makukuha mo. Habang nasa biyahe kami papuntang La Vista, ang kaba sa aking dibdib ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Sa piling nila, panatag ako. Ito ang pamilyang pinili ko. Ang pamilyang yumakap sa akin nang ang sarili kong pamilya ay tumalikod. Pagdating namin sa restaurant, abala na ang lugar. Puno ng mga mamahaling sasakyan, mga taong nakabihis ng magara. Sigurado akong paparating na rin ang aking pamilya para sa kanilang 7:00 na reserbasyon. Sinalubong kami ni Ginoong Reyes sa isang tagong pasukan sa gilid. Miss Isabel, Governor, ma'am, maligayang pagdating. Nakahanda na po ang inyong mesa. Dito po tayo. Dinala niya kami sa loob. Dumaan sa maingay at abalang kusina. Si Sofia ay aliw na aliw sa mga naglalakihang kaldero at sa mga chef na abala sa pagluluto. Pagkatapos ay pumasok kami sa dining area, sa isang sulok na halos hindi mapapansin. Perpekto ang mesa. Nakatago sa likod ng mga magagarang screen na gawa sa kahoy, pero may malinaw na tanawin sa buong restaurant. Mula rito, kitang-kita namin ang lahat. Ngunit sila, wala silang makikita. Hindi pa sa ngayon. Salamat po Ginoong Reyes, perfect po ito, sabi ko. Isang karangalan po, sagot niya. At kung maaari ko pong idagdag, ang party na nabanggit ninyo, nasa gitna po sila nakaupo, isang malaking mesa. At napakaingay, napangiti ako. Iyon nga ang pamilya ko. Palaging gustong maging sentro ng atensyon, palaging kailangang marinig, palaging kailangang kilalanin. Umorder na kami. Si Sofia ay masayang nakuha ang kanyang chicken fingers. Kami namang mga matatanda ay umordor mula sa espesyal na menu. Nag-usap kami tungkol sa mga pulisiya sa edukasyon, sa trabaho ni Tita Elena sa isang children's hospital, tungkol sa lahat ng bagay na mahalaga at hindi ganong mahalaga. Si Sofia ay napakabait, tahimik na nagkukulay sa papel na menu na dinala para sa kanya, habang kinukwento ang mga adventures ng kanyang elepanteng laruan. Napakatalinong bata, sabi ni Tita Elena habang pinagmamasdan si Sofia. Para sa isang 3 anyos, napakahusay niyang magsalita. Siya po ang milagro ko, mahina kong sabi. Pero para sa pamilya ko, isa siyang pagkakamali. Hindi man lang nila sinubukang kilalanin siya. Kawalan nila, mariing sabi ni Ninong. Ang batang ito, babaguhin niya ang mundo balang araw, nararamdaman ko. At pagsapit ng 7:15, nakita ko silang dumating. Ang aking pamilya, una si tatay, mukhang kagalang-galang sa kanyang suite. Nakaakbay sa kanya si nanay,
na nakasuot ng asul na bestida. Sumunod si Paulo at ang kanyang asawa, si Cristina at ang kanyang mister. Isang malaking grupo, ang mga kaibigan ni tatay sa golf. Ang kanilang mga kapitbahay, inasikaso sila na parang mga hari at reyna. At agad si tatay ang naging bida. Ang atensyon ng lahat ay nasa kanya, ang hari ng gabi. Pinanood ko sila mula sa aking taguan. Pinanood ko silang tumawa. Pinanood ko silang umorder ng mamahaling alak. Pinanood ko silang magdiwang nang wala ako, nang wala si Sofia. Na para bang hindi kami kailanman naging parte ng kanilang buhay. Ang bawat minuto na lumipas ay parang isang mabagal na pagtibok ng puso. Pinanood ko silang kumain, uminom at magtawanan. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Isang larawan kung saan ako at si Sofia ay maingat na inalis. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi na kasing talim ng dati. Napalitan na ito ng isang malinaw na pag-unawa. Sa wakas, nakikita ko na sila kung sino talaga sila. Hindi ang pamilyang gusto kong makita, kundi ang pamilyang nasa harapan ko. 7:45, lumapit si Ginoong Reyes sa aming mesa. Miss Isabel, mahina niyang sabi, kapag handa na po kayo. Tumingin ako kay Sofia na masayang kumakain ng kanyang chocolate ice cream. Ang kanyang mundo ay puno pa rin ng tamis at kawalang malay. Gusto kong protektahan iyon hanggat kaya ko. Bigyan niyo pa po ako ng 5 minuto. Hayaan niyo lang po siyang tapusin ang kanyang ice cream, sagot ko. Pagsapit ng 7:50, tumango ako kay Ginoong Reyes. Isang maliit na tango na magsisimula ng lahat. Ngumiti siya at umalis. 2 minuto ang lumipas. Biglang dumilim ng bahagya ang mga ilaw sa buong restaurant. Hindi nakakatakot pero sapat para mapansin ng lahat. At pagkatapos, narinig ang boses ni Ginoong Reyes sa sound system. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mayroon po tayong ilang natatanging panauhin ngayong gabi at gusto ko pong bigyan sila ng isang sandali para kilalanin. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ng aking pamilya. Tumingin sila sa paligid. Hindi ito normal sa La Vista. Kasama po natin ngayong gabi si Governor Ricardo de Leon at ang kanyang butihing may bahay, si Ginang Elena de Leon. Governor Maam, maligayang pagdating. Naglingunan ang lahat, pati na ang pamilya ko. Hinahanap nila kung nasaan ang gobernador. Ang gobernador po ay narito ngayong gabi para makasama sa isang napaka-espesyal na selebrasyon kasama ang isang napaka-espesyal na pamilya, sina Miss Isabel Cruz at ang kanyang anak na si Sofia. Nakita ko kung paano napalingon si nanay. Nakita ko kung paano namutla ang mukha ni tatay. Si Miss Cruz po, para sa kaalaman ng lahat, ay isa sa mga nangungunang education policy consultant sa ating bansa. Ang kanyang naging kontribusyon sa Education Reform Initiative ng gobernador ay nakaapekto sa mahigit 250,000 estudyante. At ngayong linggo lamang po, tinanggap niya ang isang posisyon sa Board of Directors ng National Education Foundation kung saan pangangasiwaan niya ang isang literacy program na nagkakahalaga ng 2.5 bilyong piso. Nagpalakpakan ng mga tao. Tumayo si Governor de Leon. At yun na ang hudyat. Tumayo rin ako, karga-karga si Sofia. Dahan-dahang inalis ang mga screen na nakaharang sa aming mesa. At heto na kami, nakikita na ng lahat. Nasa pinakamagandang mesa. Kasama ang gobernador ng bansa na buhat-buhat ang aking anak. Ang aking pamilya ay nakatulala, nanlalaki ang mga mata, hindi makapaniwala. Lumakad si Ninong Ricky papunta sa kanilang mesa, karga pa rin si Sofia. Sumunod ako at si Tita Elena. Kami ay isang puwersang hindi nila inaasahan. Excuse me, sabi ni tatay sa gobernador, hindi pa siya namumukhaan. Anak ko yan at apo ko. Alam ko mainit na sagot ni Ninong. Ako si Ricardo de Leon, ninong ni Sofia, at masasabi kong, Ginoong Cruz, napakagaling ng pagpapalaki ninyo sa inyong anak. Napakalaki ng naitulong ng trabaho ni Isabel sa paghubog ng edukasyon sa buong bansa. Siguradong ipinagmamalaki niyo siya. Doon na siya natauhan. Ang gobernador. Karga ang kanyang apo. Tinatawag na kahanga-hanga ang kanyang anak. Aakala ko, hindi ko alam na nandito siya. Utal-utal na sabi ni tatay. Talaga ba?
Ngumiti si Ninong, ngunit may talim ang ngiting iyon. Ilang linggo na niyang ipinareserba ito, ang pinakamagandang mesa sa buong restaurant. Pero naiintindihan ko, may birthday dinner ka rin pala. Happy birthday. 65, tama ba? Isang magandang edad. Nag-65 din ako last year. Ipinagdiwang ko kasama ang aking pamilya, ang buong pamilya ko, kasama ang aking mga apo. Malinaw ang mensahe. Inilabas ko ang mga envelope na inihanda ni Atty. Santos. Inilapag ko ito isa-isa sa kanilang mesa. Ito ang appointment ko sa foundation. Ito ang anunsyo ng promotion ko. At ito, ang kontrata para sa libro ko. Tinitigan nila ang mga sobre na parabang sasabog ang mga ito. Lahat ng ito, sabi ko, ang boses ko ay kalmado pero matatag. Ay nangyari habang ipinagkakaila nyo ang aming pagkatao. Habang tinatrato nyo ang anak ko na parang isang kahihiyan. At habang nagpaplano kayo ng mga dino na hindi ako imbitado. Ang katahimikan sa paligid ng aming mesa ay halos nakabibingi. Ang masayang ingay ng restaurant ay tila humina at ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa amin. Ang mga mukha ng aking pamilya ay isang halo ng pagkabigla, kahihiyan at pagkalito. Hindi namin alam, mahinang sabi ni Christina, ang aking kapatid. Hindi mo naman sinabi sa amin ang alinman dito. Tiningnan ko siya at sa unang pagkakataon hindi galit ang naramdaman ko kundi awa. Hindi niyo naman kasi tinanong, simpleng sagot ko. Wala ni isa sa inyo ang nagtanong sa loob ng 3 taon kung ano ang ginagawa ko. Inakala niyo na lang na naghihirap ako. Inakala niyo na bagsak na ako. Inakala niyo na dahil single mother ako, sumuko na ako sa buhay. Pero ang simple mo lang kasi, sabi naman ni Paulo, na tila sinusubukang intindihin ng lahat. Ang luma ng kotse mo, ang liit ng apartment mo. Dahil practical ako, putol ko sa kanya. Dahil hindi ko kailangan ng designer na damit o magarang sasakyan para patunayan ang halaga ko. Mas gugustuhin kong i-invest ang pera ko sa kinabukasan ni Sofia kaysa magpa-impress sa mga taong hindi naman mahalaga. Naramdaman kong medyo nabubulabog na si Sofia sa balikat ni Ninong. Sa tingin ko, dapat na nating iwan ang mga Ginoo at ginang para maipagpatuloy ang kanilang hapunan, sabi ni Ninong sa isang boses na naguutos ng respeto. Ngunit bago sila tuluyang talikuran, humarap siya kay tatay. Ginoong Cruz, isang paalala lang. Itong si Sofia, inaanak ko to. Ibig sabihin, nasa ilalim siya ng aking proteksyon. Parte na siya ng pamilya ko. At inaalagaan ko ang aking pamilya. Lahat sila. Palagi. Ang banta ay hindi nakakubli. Malinaw na malinaw. Masaktan si Sofia, masaktan ako, at ang gobernador ang makakalaban nila. Naglakad kami pabalik sa aming mesa. Ang bawat hakbang ay tila may bigat at ang mga mata ng lahat ay nakasunod sa amin. Pagkaupo namin, biglang lumitaw si Ginoong Reyes na may dalang isang maliit na birthday cake, sapat lang para sa aming 4. May kandila itong nakasindi. Happy birthday, malakas niyang sabi, sapat para marinig ng buong restaurant. Para kay Ginoong Cruz sa gitna at para kay Miss Isabel Cruz sa table number 1. Parehong ipinanganak sa iisang araw, parehong nagdiriwang ngayong gabi. Iyon ang isang bagay na hindi ko kailanman sinabi sa kanila. Ipinanganak kami ni tatay sa iisang petsa, eksaktong 35 taon ang pagitan. Ngunit hindi nila ito kailanman naaalala. Palagi na lang itong araw ni tatay. Sinimulan ng mga tao sa restaurant na kumanta ng happy birthday. Ang pamilya ko ay halos hindi kumibo. Ang lahat ng iba pa ay kumakanta para sa akin, para sa aming mesa. Para sa gobernador na hawak-hawak ang aking natutulog na anak. Hindi nagtagal, nagpasya na kaming umalis. Nakuha ko na ang gusto ko. Nagawa ko na ang punto ko. Habang naglalakad kami palabas, dumaan kami muli sa kanilang mesa. Inabot ni nanay ang aking braso. Isabel, sandali, pakiusap. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Huminto ako. Pwede ba tayong mag-usap pagkatapos nito? Pwede ba nating subukan ulit? Tiningnan ko silang lahat, ang kanilang mga mukhang puno ng pagsisisi at pagkalito. Hindi ko po alam, tapat kong sagot. 3 taon niyo kaming binaliwala. 3 taon kayong nahiya sa sarili niyong apo.
Hindi iyon isang bagay na maaayos sa isang usapan lang. Pero gusto naming subukan, sabi ni tatay, ang kanyang boses ay mahina na ngayon. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Bakit? Bakit ko kayo bibigyan? Tanong ko. Hindi para maging masama, kundi para marinig ang sagot. Dahil pamilya tayo. Napangiti ako ng mapakla. Ang pamilya ay hindi nagtrataruhan ng ganito. Ang pamilya ay hindi tumatawag sa isang bata na pagkakamali. Ang pamilya ay hindi nagpaplano ng selebrasyon para sadyang iwanan ng iba. Mali kami, sabi ni Paulo. Ako ang mali. Yung imbitasyon, ideya ko yon. Akala ko, mas madali kung walang mga batang nagtatakbuhan. Hindi nagtatakbuhan si Sofia, sagot ko. Marunong siyang umupo ng tahimik, magkulay, magalang siya. Hindi niyo man lang siya binigyan ng pagkakataong ipakita kung sino siya. Kung gayon, hayaan mo kami, sabi ni Christina. Hayaan mo kaming makilala siya. Tumingin ako sa natutulog na si Sofia. Napakapayapa, napakaperpekto. Pag-iisipan ko, sabi ko sa wakas, pero walang pangako at walang inaasahan. Kung susubukan natin ito sa aking mga termino ito, kung gusto niyong maging parte ng buhay namin, kailangan niyong patunayan. Magpakita kayo ng respeto at itrato niyo si Sofia na parang isang biyaya dahil iyon talaga siya. Habang papalabas kami ng restaurant, ang buong lugar ay nakatingin pa rin. Ang gobernador, ang matagumpay na consultant, ang natutulog na bata, at ang pamilyang aming pinili kaysa sa pamilyang aming sinilangan. Sa loob ng sasakyan, habang tahimik na bumibiyahe sa mga kalsada ng gabi, binalot kami ng isang komportableng katahimikan. Si Sofia ay mahimbing na natutulog sa car seat. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom. Tumingin ako sa kanya at isang alon ng pagmamahal at proteksyon ang bumalot sa akin. Lahat ng ito, ginawa ko para sa kanya, para sa kanyang kinabukasan, upang hindi niya maranasan ang pakiramdam na itinakwil at minaliit. Humarap si Tita Elena mula sa passenger seat. Ang galing mo kanina, Hija, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Nagagalit lang po ako, aminado ko. Naging tapat ka, pagtatama niya. May pagkakaiba doon, nag-aalala pa rin ako. Sa tingin niyo po ba, masyado akong naging malupit? Umiling siya. Sa tingin ko, eksakto lang ang higpit na ipinakita mo. Kailangan nilang makita kung ano ang kanilang pinakawalan, kung ano ang kanilang binaliwala. Tumingin ako sa rearview mirror at nagtama ang aming mga mata ni Ninong Ricky. Alam mo, ipinagmamalaki kita, di ba? Sabi niya. Hindi lang dahil sa gabing ito, kundi sa lahat. Sa trabahong ginagawa mo, sa pagiging ina mo, sa kung sino ka ngayon. Napakasuwerte ni Sofia na ikaw ang kanyang ina, napangiti ako. Ako po ang masuwerteng magkaroon sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, muli siyang nagsalita. Talaga bang bibigyan mo sila ng isa pang pagkakataon? Ito ang tanong na umiikot sa aking isipan. Huminga ako ng malalim. Hindi ko po alam, Ninong. Sa totoo lang, isang parte ko ang gustong subukan dahil pamilya pa rin sila. Pero may isang parte rin na nagsasabing hindi nila ito karapat-dapat. Marahil nga ay hindi, pagsang-ayon niya. Pero hindi naman iyon ang totoong tanong, di ba? Ang tanong ay kung gusto mo ba sila sa buhay mo, kung ang pagkakaroon ng relasyon sa kanila, kahit na may mga lamat, ay sulit pa ring paghirapan. Iyon ang tanong, sulit pa ba? Ano po sa tingin niyo? Tanong ko, ngumiti siya. Sa tingin ko, ikaw lang ang makakasagot niyan. Pero sa tingin ko rin, karapatan ni Sofia na makilala ang kanyang mga lolo at lola. Kung matututunan nilang maging karapat-dapat sa kanya, ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Kung matututunan nilang maging karapat-dapat sa kanya, dito nakasalalay ang lahat. Hindi na ito tungkol sa akin o sa sakit na idinulot nila sa akin. Ito ay tungkol kay Sofia. Ito ay tungkol sa kung ano ang pinakamabuti para sa kanya. Habang tinitingnan ko ang payapang mukha ng aking anak, alam kong hindi magiging madali ang desisyon. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso. Ang pagtitiwala ay mas mahirap pang buuin muli. Ngunit habang pinagmamasdan ko siya, nakita ko ang isang hinaharap kung saan siya ay napapaligiran ng pagmamahal. Hindi lang mula sa amin ni Ninong at Tita Elena,
kundi pati na rin mula sa pamilyang dapat sana ay unang yumakap sa kanya. Siguro sulit subukan, hindi para sa kanila, kundi para sa kanya. Pagdating namin sa aming apartment, matapos kong pasalamatan ng husto ang aking ninong at tita Elena, at pagkatapos kong maihiga si Sofia sa kanyang kama, umupo ako sa dilim ng aking sala. Kinuha ko ang aking telepono at tinitigan ang numero ni nanay, ang unang hakbang. Palagi itong ang pinakamahirap, pero kailangan kong gawin ito para kay Sofia. Nag-type ako ng isang maikling mensahe. Nay, pwede po ba tayong magkape sa Martes? Tayo lang pong dalawa? At pinindot ko ang send. Dumating ang Martes. Pinili ko ang isang maliit na coffee shop sa kalagitnaan ng aming mga bahay. Isang lugar na neutral. Walang mga alaala, walang mga multo ng nakaraan. Pagdating ko, nandoon na si nanay. Nakaupo sa isang sulok, mukhang mas matanda kaysa sa huli kong pagkikita sa kanya. Ang mga linya sa kanyang mukha ay tila mas malalim at ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko. Pagkakita niya sa akin, agad siyang tumayo. May bakas ng takot at pag-asa sa kanyang mga mata. Sa loob ng ilang minuto, pareho kaming tahimik matapos umorder. Siya, abala sa paglalagay ng asukal at paghalo sa kanyang tsaa. Ako naman, pinagmamasdan lang siya. Salamat sa pagpunta mo, anak, basag niya sa katahimikan. Sabi niyo po gusto niyong mag-usap, sagot ko. Pinapanatili ang distansya sa aking tono. Tumango siya at pagkatapos ay tumingin sa akin ng diretso. Nakita ko ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Isabel, may utang akong tawad sa'yo. Isang tunay na paghingi ng tawad. Hindi yung sorry kung nasaktan ka, kundi isang pag-amin sa lahat ng pagkakamali namin. Hinintay ko lang siyang magpatuloy. Naging napakasama namin sa'yo pagkatapos mong mabuntis. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nahiya kami, lalo na ang tatay mo. Ipinagmamalaki ka niya sa lahat. Sa trabaho mo sa kampanya ng gobernador, sa nobyo mong abogado, sa lahat ng plano mo sa buhay. At pagkatapos, nabuntis ka. At hindi niya alam kung paano ipapaliwanag yon sa mga kaibigan niya, sa mga kamag-anak natin. Ang sakit ay muling kumirot sa aking dibdib. Kaya sa halip na suportahan niyo ako, nagpanggap na lang kayong hindi ako nag-i-exist, sabi ko. Hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang katotohanan. Tumango siya at isang luha ang tuluyang pumatak sa kanyang pisngi. Oo, at mali iyon, sobrang mali. Kailangan mo kami noon pero tinalikuran ka namin. At nang isilang si Sofia, sa halip na mahalin namin siya agad-agad, ang nakita lang namin ay ebidensya ng iyong pagkakamali. Patunay na sinira mo ang buhay mo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pero hindi ko po sinira ang buhay ko, nanay. Bumuo ako ng mas magandang buhay. Alam ko na ngayon, mabilis niyang sabi. Nung Sabado, nung makita kita doon kasama ang gobernador, nung marinig ko ang lahat ng tungkol sa trabaho mo, sa posisyon mo, sa libro mo, Isabel, mas marami ka pang narating kaysa sa aming lahat. At ginawa mo iyon habang mag-isa mong pinalalaki ang isang bata. Napakagaling, napakahusay. Umiling ako. Hindi po ito tungkol sa pagiging magaling. Ito ang buhay ko. Natahimik kami muli. At pagkatapos tinanong niya ang tanong na alam kong kanina pa niya gustong itanong. Pwede ko ba siyang makilala? Si Sofia? Yung totoong makilala, hindi sa restaurant o sa mall, kundi sa bahay niyo, kung saan siya komportable. Kung saan makikita ko ang mga laruan niya, ang mga libro niya, ang buhay niya. Napatingin ako sa labas ng bintana. Pinag-isipan ko ang lahat, ang panganib na muli silang papasukin sa aming buhay, ang panganib na masaktan muli si Sofia. Ngunit nakita ko rin ang mukha ng aking ina. Isang mukha ng isang babaeng puno ng pagsisisi. Isang lola na gustong makabawi. Humigop ako ng kape bago sumagot. Sa Huwebes po, 3:00 ng hapon, pwede kayong pumunta sa apartment namin. Nakita ko ang pagliwanag ng kanyang mukha. Pero dagdag ko at ang aking boses ay naging seryoso. Kayo lang po, walang tatay, walang Paolo, walang Christina. Kayo lang, magtsatsaa tayo. Ipapakita sa inyo ni Sofia ang kanyang kwarto at titingnan natin kung ano ang mangyayari. Ako lang, ulit niya.
Baby steps, nanay, sabi ko. Kung gusto niyong maging parte ng buhay namin, magsisimula tayo sa maliit. Kailangan niyong makuha ang tiwala namin. At pagkatapos, siguro, pwede na nating palawakin ang bilog. Tumango siya ng paulit-ulit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pag-unawa. Makatarungan niyon, sa Huwebes, 3:00, darating ako. Nang maghiwalay kami, hindi ko alam kung tama ba ang aking naging desisyon, ngunit may isang bagay akong sigurado. Ang paghingi ng tawad ay hindi sapat. Kailangan itong patunayan sa gawa. At ang pagbisita niya sa Huwebes, iyon ang magiging unang pagsubok. Dumating ang Huwebes. Ginugol ko ang buong umaga sa paglilinis ng apartment. Hindi dahil madumi, kundi dahil kailangan kong pagkaabalahan ang aking sarili. Ang kaba sa aking dibdib ay parang isang ibon na gustong kumawala. Tinulungan ako ni Sofia, o sa tingin niya ay tumutulong siya, sa pamamagitan ng paglilipat-lipat ng kanyang mga laruan. Darating si Grandma? Tanong niya. Oo, anak. Bibisita si Grandma, sagot ko. Bakit po hindi siya dati dumadalaw? Isang tanong mula sa isang inosenteng bata na napakahirap sagutin. Paano mo ipapaliwanag ang mga komplikadong sakit ng matatanda sa isang 3 anyos? Nalito kasi si Grandma dati, anak, sabi ko na lang. Nagkamali siya, pero gusto ka na niyang makilala ngayon. Okay lang ba yon? Tumango siya. Okay po, ipapakita ko sa kanya ang elepante ko. Sakto 3:00 tumunog ang doorbell. Huminga ako ng malalim bago buksan ang pinto. Si nanay, may hawak na isang buke ng bulaklak at mukhang mas kinakabahan pa kaysa sa akin. Hi, sabi niya. Hi, Nay, tuloy po kayo. Pumasok siya sa aming maliit na apartment. Simple lang ito, 2 kwarto, 1 banyo. Walang magarbong kasangkapan. Pero ito ang aming tahanan at puno ito ng pagmamahal. Sumilip si Sofia mula sa likod ng aking mga binti. Biglang nahiya. Lumuhod si nanay, ang kanyang mga mata ay luhan na. Hi Sofia, ang saya-saya kong makilala ka. 3 po ako, anunsyo ni Sofia. Alam ko, at ang laki-laki mo na. May elepante po ako, gusto niyo pong makita? Naku, oo naman, gustong-gusto kong makita ang elepante mo. Sa sumunod na 1 oras, pinanood ko lang sila. Pinanood ko ang aking ina na makipaglaro sa aking anak. Yung totoong laro, yung pag-upo sa sahig, pagtingin sa bawat laruan, pakikinig sa mga kwentong walang katuturan, pero punong-puno ng sigla. Tumatawa siya sa mga biro ni Sofia. Nagbabasa ng libro gamit ang mga nakakatawang boses. Sa isang punto, umakyat si Sofia sa kanyang kandungan. Basta na lang umakyat na, para bang doon talaga siya nabibilang. At sa sandaling iyon, nakita ko ang pagbagsak ng emosyon sa mukha ni nanay. Niyakap niya si Sofia ng mahigpit. Patawarin mo ako, bulong niya sa akin habang yakap si Sofia. Patawarin mo ako dahil pinalampas ko ito. Dahil pinalampas ko siya. Dahil pinalampas kita. Nandito na po kayo ngayon, sabi ko. Pwede ba akong bumalik? Pwede ko ba itong ulitin? Opo. Pero nanay, kailangan niyo pong maintindihan. Hindi ito para gumaan ang pakiramdam niyo. Hindi ito para mabawasan ang guilt niyo. Ito ay para kay Sofia. Kung magiging parte kayo ng buhay niya, kailangan niyong laging nandiyan, consistent, maaasahan. Wala nang bigla ang pagkawala kapag hindi kumbinyente. Naiintindihan ko, sabi niya. At gusto ko yon. Gusto kong maging lola niya, yung totoong lola. At doon nagsimula ang lahat. Bawat Huwebes dumarating si nanay. Silang 2 lang ni Sofia. Unti-unting binubuo ang isang relasyon. Unti-unting nakikilala ang isa't isa. At unti-unti nahuhulog ang loob niya sa kanyang apo. Nang maging matatag na ang kanilang relasyon, isinama na namin si tatay, maingat, dahan-dahan. Pagkatapos si Paulo at Cristina at ang kanilang mga anak, bawat isa sa kanila ay kailangang patunayan ang kanilang lugar sa buhay ni Sofia. May mga pagkakataon na may mga nasasabing masasakit na salita. May mga sandaling bumabalik ang dating ugali. Pero nilalampasan namin ang mga iyon dahil nagtakda ako ng malinaw na mga hangganan. At ipinapatupad ko ang mga iyon. 6 na buwan matapos ang insidente sa restaurant, nagkaroon kami ng isang family dinner sa bahay nila. Lahat kami,
kumpleto. Si Sofia ang sentro ng atensyon, ang mga tito at tita na hindi niya nakilala noon, ang mga pinsan na hindi niya nakalaro. Lahat sila, sa wakas, nakikita na siya. Hinila ako ni tatay sa isang tabi habang nagde-dessert. May kailangan akong sabihin, sabi niya. Ano po iyon, tay? Yung gabi sa restaurant, nung dumating ka kasama ang gobernador, nung inilatag mo ang lahat ng narating mo, napahiya ako. Mabuti po, sagot ko. Pero deserve ko yon, lahat ng iyon. Naging isang napakasamang ama ako. Nakapagsabi ako ng mga bagay na hindi mapapatawad at siniguro mong malaman ko iyon. Opo, pero binigyan mo pa rin ako ng pangalawang pagkakataon. Hindi mo naman kailangang gawin yon. Pwede ka namang umalis na lang at hindi na lumingon, pero hindi mo ginawa. Ginawa ko po iyon para kay Sofia. Karapatan niyang magkaroon ng mga lolo't lola. Umiling siya. Ginawa mo iyon para sa ating lahat. Dahil mas mabuti kang tao kaysa sa amin. Dahil naniniwala ka sa pangalawang pagkakataon kahit hindi ito sa Slugeno. May inabot siyang sobre. Para ito kay Sofia. Para sa college fund niya. Hindi pa ito malaki pero magdadagdag ako rito buwan-buwan dahil gusto kong maging parte ng kinabukasan niya, ng buhay niya. Kinuha ko ang sobre. Binuksan ko isang tseke para sa 600,000 piso, 600,000 pesos. Tatay, alam kong hindi nito mabubura ang mga ginawa namin, ang mga sinabi ko. Pero gusto kong subukan. Gusto kong maging ang lolo na karapat-dapat para sa kanya. Papayagan mo ba ako? Tumingin ako sa kabilang parte ng kwarto. Nakita ko si Sofia, tumatawa kasama ang kanyang mga pinsan. Opo, sabi ko. Pero tatay, kapag tinawag niyo ulit siyang pagkakamali, kapag pinaramdam niyo ulit sa kanya na hindi siya mahal, tapos na tayo. Naiintindihan ko. Lumipas ang 2 taon. Ang mga sugat ay unti-unting naghilom, hindi dahil kinalimutan, kundi dahil tinutukan ng pag-unawa at pagpapatawad. Ang aming pamilya ay parang isang nabasag na banga na maingat na pinagdikit-dikit muli. May mga lamat pa rin, mga markang nagpapaalala ng nakaraan, pero buo na ulit. Mas matibay na nga siguro ngayon. Isang araw, habang nasa gitna ako ng isang mahalagang budget hearing sa Kapitolyo, kasama si Governor De Leon at iba pang mga miyembro ng board, nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula kay nanay, isang litrato. Si Sofia sa kanyang 5 kaarawan, nakasuot ng korona, napapaligiran ng pamilya. Nandoon sila tatay at nanay, si Paulo, si Cristina, ang kanyang mga pinsan. Lahat sila nakangiti. At sa gitna, ang aking anak, ang aking reyna, ay nakangiti ng napakalapad. Ang text ay nagsasabing, "Salamat sa pagbibigay sa amin nito. Salamat sa pagbibigay sa amin sa kanya. Mahal na mahal namin kayong dalawa." Ipinakita ko ang litrato kay Ninong Ricky. "Napakagandang pamilya," sabi niya. Ngumiti ako. "Ngayon po, hindi naman po palaging ganito. Ang pinakamagagandang pamilya ay hindi isinilang, binubuo ang mga ito," sabi niya. "Ikaw ang bumuo nito, Isabel. Humingi ka ng mas mabuti at lumikha ka ng mas mabuti. Gusto ko lang pong lumaki ang anak ko na minamahal." At minamahal nga siya, sagot niya. Nang lahat, kasama na ang isang gobernador na hanggang ngayon ay hindi makapaniwalang tinatawag siyang Tito Richard. Sabado ng gabi sa kaarawan naming ni tatay. Pagkatapos ng isang mahabang linggo, sinundo ko si Sofia sa bahay nila. Sila ang nag-alaga sa kanya habang abala ako sa trabaho. "Mama!" Sigaw niya sabay takbo at yakap sa akin. Puno ang kamay ng mga drawing na ginawa niya. "Hi baby! Nag-enjoy ka ba kina lolo at lola?" "Opo! Gumawa po kami ng cookies, naglaro, at 3 stories po ang binasa sa akin ni lolo." Lumabas si tatay mula sa pintuan, nakangiti. Palagi siyang welcome dito, alam mo yan, gustong-gusto namin siyang kasama. "Alam ko po. Salamat, tay." "Isabel, isa pa." "Ano po yon?" "Ipinagmamalaki kita. Dapat noon ko pa sinabi pero ngayon ko nasasabihin. Ipinagmamalaki ko ang pagiging ina mo, ang pagiging professional mo, ang pagiging ikaw, napakagaling mo. Naramdaman ko ang pangingilid ng aking mga luha.
Salamat po, Tay. Malaking bagay po yan. Happy birthday nga pala. 37 ka na ngayon, tama? Naalala niyo po? Siyempre naalala ko, anak kita. Paano ko makakalimutan? Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, sa kaarawan na aming pinagsasaluhan, naalala niya. May cake kami, sigaw ni nanay mula sa loob. Para sa 2 birthday sa'yo at sa tatay mo, bumalik kayo saglit. At bumalik nga kami. Pumasok kami sa bahay ng aking mga magulang at nandoon nga ang isang cake. 2 pangalan ang nakasulat. Ang sa akin at ang kay tatay. Nagdiriwang ng magkasama. Sa wakas, kumanta kami, kumain kami ng cake, nagtawanan kami. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman kong kabilang ako. Hindi dahil pinatunayan ko ang aking sarili. Hindi dahil nagtagumpay ako sa kabila ng kanilang pagtrato, kundi dahil sa wakas, natutunan na nilang makita ako, ang totoong ako. Kinailangan ng isang madramang hapunan kasama ang gobernador. Kinailangan ng pampublikong kahihiyan. Kinailangan ng matitinding hangganan at mahihirap na usapan. Pero narating namin ito, ang sandaling ito, ang cake na may 2 pangalan. Ang pamilyang sa wakas ay parang tunay na pamilya. Habang nasa biyahe kami pauwi, nakatulog na si Sofia sa kanyang car seat. Nag-vibrate ang telepono ko. Si Ninong Ricky. Happy birthday, Isabel. Narinig ko sa mga chismis na kasama mo ang pamilya mo. Ang pinili at ang sinilangan. Ganyan dapat ang buhay. Ngumiti ako at nag-reply. Salamat po sa lahat. Sa pagpunta niyo sa restaurant. Sa pagiging Tito Richard. Sa pagiging pamilya. Palagi. Itinabi ko ang aking telepono at nagmaneho pa uwi sa aming maliit, perpekto at punong-puno ng pagmamahal na apartment. Kung saan ang isang 3 anyos ay nagturo sa isang buong pamilya kung paano magmahal. Kung saan ang isang single mother ay bumuo ng isang imperyo habang iniisip ng lahat na siya ay naghihirap. Kung saan ang isang babae ay humingi ng respeto at tumangging tanggapin ang kulang, at kung saan sa wakas, nakuha niya ang lahat ng nararapat sa kanya. Hindi dahil ibinigay ito sa kanya, kundi dahil siya mismo ang bumuo nito. Isang boundary sa isang pagkakataon, isang tapat na usapan sa isang pagkakataon, isang sandali ng pagtangging maging invisible, hanggang sa naging imposible na siyang baliwalain, hanggang sa naging hindi na siya maikakaila, hanggang sa naging siya kung sino talaga siya dapat. Matagumpay, matatag, at higit sa lahat, sapat, palaging sapat.